Ay, magandang gabi mga friend. Ilang oras na lang, birthday na ng Panginoong Hesus. No? Magbigay tayo ng reaction dito kay Saldi ko. Mga buta. Kagulat-gulat na ho itong mga lumalabas na balita na to eh. No? Hinggan natin si John Vic Remulla. Mga beshe, It has a 5-floor basement. We talked to the workers. And it's not for cars. It's for what? Money. Really? hindi kotse, hindi alak, kundi pera ang nakapark. Ayan o. Puta ng basement. Kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang Forbes Park House ng fugitive ex-congressman na si Zaldi Co ay may 5 palapag na basement. Hindi para sa parking, kundi umano para itago ang billions of cash. Bakit sa baba? Sabi ng fire experts, fire goes up. At dahil hindi raw pwedeng ideposito sa bangko ang ganun kalaking pera, sa ilalim na lang daw itago. Aba kakaibang kriminal ang bansot na ito. Eto na mga beshe, It has a 5-floor basement. We talked to the workers. And it's not for cars. It's for what? Money. Really? hindi kotse, hindi alak, kundi pera ang nakapark sa basement. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang Forbes Park House ng fugitive ex-congressman na si Zaldi Co ay may 5 palapag na basement. Hindi para sa parking, kundi umano para itago ang billions of cash. Bakit sa Puta. Saldi ko pa lang ho yan. Ha? Saldi ko pa lang ho yan. Congressman. Paano si Digong? Presidente. Paano si Pulong? 51 billion. Congressman din naman siya, di ba? 51 billion. Puta, nasa kanila talaga ang pera, mga pre, no? Grabe, no? Puta. Mataki mo, basement? 5 palapag na basement? Puta. Ano yun? Lalagyan lang daw ng pera, sabi ni John Vic Remulla. Di, totoo kaya to eh. DILG ho to eh, di ba? At ayon sa kanya, palitan ng palit daw yung mundo nitong si Saldico. Mga puta, mga tao to. Saldico pa lang ho yan. Mga boss. Paano yung Martin Romualdez pa? Grabe, no? Kawawa talaga itong Pilipino, mga Pilipino. Puta, isang tao pa lang yan. Paano pa yung mga yap? Etong si, tawag ito, si Cabral, 20 billion daw ang pera niyan. Puta, ang putang ina yun. Ano yun? Grabe, no, mga friend. Makapanindig balahibo na ito nangyayari sa Pilipinas. Totoo. No? Kung pwede nga lang sana, magkaroon na ng military takeover. Kung pwede lang, isang matinutinong manumuno ng militar. Wala na hong eleksyon. At kung matutuloy ho, magkakaroon ng kanon, lahat ho yan. Arestuhin, court martial, puta, kunin lang. Paulit-ulit, puta. Grabe na ho talaga ito, mga friend. Mantakin mo, Sara Duterte, 88 million daw ang kanyang salin. Si Digong, 37 million ang puta. Ano? Asa ng aksyon? Napakasimple na ho niyan eh. Huli. Lahat yan. Tignan niyo sa salin. Iilan lang naman yan eh. Diba? Oh. Grabe. No? Apakayaman ho talaga ng Pilipinas sa totoo lang. Ang nagpahirap talaga politiko. Oo. Tsaka itong mga dynastiya na to, oo. Grabe, no, mga pre. Walang sawa sa pera itong mga puta na to. Eto pa, mga pre.
Nadadawit na rin sa flood control scandal ang pamilyang Villar. Kasunod ng isyu ng conflict of interest sa kontraktor sa mga proyekto sa Las Piñas. Si Margot Gonzales, magbabalita. Mahigit 200 daw ang sangkot sa flood control scandal ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya. Kasama dyan ang mga district engineer ng DPWH, mga kontratista at mga kongresista sa buong Pilipinas. Ang mga ito, marami daw nilabag na batas. Sa hari ng mga kongresista, una nang ibinunyag ng kalihim na kasama na rin si former House Speaker Martin Romualdez sa kanilang iniimbestigahan. Sinabi naman ni Rimulya na posibleng sangkot din o dami sa anomalya ang mga LGU official. Ang mga nanungkulan noong nakaraang administrasyon, damay rin daw sa investigasyon, gaya ng pamilya Villar, partikular ang dating DPWH Secretary na si Senator Manny Villar, si dating Las Piñas. Hindi lalo na ho yung Manny Villar. Siya sekretary ng DPWH. Anak ng puta, grabe. Sa totoo lang mga friend, itong mga politiko na magnanakaw na to, maipakulong lang lahat ito at makakuha lahat yung mga ninakaw nito. Villar, yung Rimulya, Estrada, Saldico, Romualdez, Gardiola, Diskaya. Bigay ho sa mga mahihirap. Wala hong mahirap na Pilipino. Totoo yan. Wala hong mahirap na Pilipino. Oo. Yan pa lang yan, Paano pa yung yung mga ninakaw ng dami, yung mga kumabit kay Digong, oo. Yang si Bongo, si Bato, puro bilyonaryo yan. Puro bilyonaryo yan. Sigurado. Kibuloy. Puta talagang anak ng puta. Wala akong mahirap. Wala akong mahirap. Grabe, no? Kawawa talaga tong bansa na to. Sayang. Napakagandang bansa. Utangin na binaboy lang itong mga hayop na to. Representative Senator Camille Villar at ang dating senadora na si Cynthia Villar. Ang tinutumbok ng investigasyon ay ang umano'y conflict of interest sa mga Villar. Pinsan daw na magkapatid na Villar ang kontraktor na nakakuha ng mahigit 18 billion pesos na kontrata. Ang dami po niyan. Ilan pa lang yung nakukulong. Ang hirap po ng magsampa ng kaso sa mga ganyang tao. Yung si Atong Angot, asan na yun? Hindi na ho makita. Wala na rin yata. May kasama pa ho yung 20 mahigit na pulis na kinasuhan ng katakot-takot na pagpatay. Di ba? Takin mo 34, parang ano na rin yun Parang crimes against humanity na rin yung ikakaso dyan sa mga putang, mga demonyo talaga. Tuloy natin. Sa Las Piñas City, ang proyektong nakuha nito hindi lamang limitado sa flood control. Because of that prohibited interest, we're discussing being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gaano karami? 18 billion worth of projects. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Kasi we cannot rely on a newspaper as a source of evidence. It's just a media gives us the leads that we have to follow. Later on, we will have to build up everything. There's just one case among the 67 other cases naman na nangyayari dito sa Congress. Sir, just Senator Mark Villar or even po si Senator Cynthia? They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. Even Congresswoman. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. From Cynthia to... Galing ni, ombudsman Ombudsman. Kailangan, hindi salita yan kailangan talagang makakulong na yung mga yan. Kung hindi, ano ba yan? Baka maging bantag. Tuloy. Nakakagigil na ho itong mga nagdi-discover nila ombudsman Tsaka nung kapatid niya, si John Vic ng DILG, matitindi Ang tanging bahay ni Saldico sa Forbes Park, meron daw tawag dito, basement na 5 palapag. Hindi para sa sasakyan, kundi para sa kwarta. Putang.
Gaano kaya karaming pera nakatago sa kingdom, ha? Ni Kibuloy. Contractors third degree. So sir, Possibility. lahat po sila. Even Senator Camille. Kasi naging Siyempre, congresswoman po siya. kasama rin yan. Tama. Nilinaw naman ni Remulla na bago ang paghain ng kaso laban sa mga nasasangkot at mga posible pang masangkot sa flood control scandal, ay dadaan pa muna ito sa case build-up at preliminary investigation. May preliminary investigation pa, hindi kasi caught in the act yan, di ba? Preliminary investigation yan. So, dapat bilis-bilisan yung preliminary investigation na yan. Baka naman sa haba ng investigasyon ng katakot-takot yan. Ewan ko sa iyo, tuloy. Case build-up, preliminary investigation, which is a long process, then court case, 9. Ayun sinabi naman na niya. Case build-up, preliminary investigation, which is long cases. Hindi natin alam kung gaano kalong. 90, 120 days. At least 120 days siguro. Pero sir, Maswerte tayo, may Pasko, pagpamasko nila, warrant of arrest, maswerte na tayo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez. Ay, nako Lord. Balik ko lang ito, mga friend. Isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko at tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. Isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko at tinanong ko. Kanina nga, pinuntahan ko rin yung mga bangko dito. Isa-isa ko, tinatanong ko kung may nakadeposito sa pangalan ko. Tayo na pinahuli ako doon sa security guard yan yung mga marami yung pera sa inyo, mga ka-warriors. Medyo puntahan nyo yung mga bangkong malalapit sa inyo. Baka meron kayong bank account pala doon na Tanginang yan. Bago ka makapag-open ng account, anak ng puta na, dahil korotitutos Ito, ang puta na. Hanggang anak ng puta. Pero hindi bumababa ang mataas pa rin ang rating nito sa survey. Oo. Puta, ano ba yan? Mga boss. Ito mga pre, former DPWH Yusek Maria Catalina Cabral confirmed that 51.829 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's District 1st, Davao. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. Puto, nagpo-propose yung Malacanang pagdating sa Congress. Tinataas pa ng Congress, kaya talagang namunini talaga yung mga Kaya walang nung mga panahon na yun, walang kumustyon sa kawalangyang nangyayari sa loob ng 6 na taon dito kay Duterte. Dahil lahat sila namunini. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming. Ito, yung tumalon daw. Si Cabral. Division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po at we confirm those budget.
Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of Grabe na mga friend. Ay nako, sa totoo lang mga friend, ang sakit ho ng Pilipinas, cancer, stage 4. Oo, para sa akin ha. Kongreso, Senado, puta. Tapos nung ano panahon ni Digong, Kongreso, Senado, Ombudsman, DOJ, pati korte, hawak niya. Sindikato nga ho talagang malaki mga friend. Oo. Ngayon naman, sobra-sobra naman na wala namang magawa. Nandyan na yung Madriaga, kumpleto. Sasabihin lang ni Sara, wala ka, naninira lang yun dahil ako'y number 1 ako sa pagiging magpipresidente ako puta. Ang lang yan. PBBM. Sa maniwala ka sa hindi. Pag hindi mo ito, sa bagay, sa tingin ko naman mukhang pero sayang talaga ang bagal. Oo mga friend. Oo. Kalat ni, ikaw na naman nakatihaya na ho lahat yung ebidensya. Sabi naman ni Ombudsman, kailangan ka ng case build up muna yan at medyo matagal na proseso yan yung sa mga bilyar. Ewan. Meron pa yung crime water ng bilyar. Ay, nako. Sus Mariosep Ginoo. Lord, sa inyong mga kamay. Iniaano ko ang kapalaran ng Pilipinas. Lahat ni Baya, shout out. Lahat niya. Social, alam mo Kasani, kung ang hawak ng president natin ay isang pipitsuging diploma in social studies, ay talagang wala tayong maasahang tibay sa kanyang pamumuno. Putragis, puro lang ngiwi ang nalalaman. Walang pag-asa ang bansa natin. Baon na sa ebak. Kalat ni Kay. Kalat ni ulit. Good evening Kasani. Tirahin mo ng patuwad ang mga hunghang na yan Kasani. God bless your family. God bless Kalat niya. Michelle Edwin. Mike, shout out my friend. Merry Christmas friend Busy si Mike. The brother Dubico. Blessed morning Karoks. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Merry Christmas to the all. Merry Christmas. Ito tawag. Yan. To all, Merry Christmas to all. Lintik talaga nangyayari sa Pilipinas. Akalain mong sumabog ang mga bagay na yan. Flood control pa lang. Diskaya Cabral, sino pa kaya ang susunod? Ay nako. Pastor John Lagon, shout out my friend. Kalat niya ulit. Very thank you. Very thank you. Very much Kasani pag topic kay Sweetie. Yung Sweetie mo, tanungin mo nga yung baka sa'yo yung ibang bank account doon. Oo. Sabi ng Sweetie mo, pinuntahan niya lahat yung bangko. Puta na. Grabe, Sweetie mo. Sobrang yaman. Sa dami ng pera ng Sweetie mo, Kalat, nakakalimutan niya na yung mga... Meron palang nakapangalan daw sa kanya na hindi niya maintindihan. Kumpleto na naman araw ko talaga namang nakakahay ang boses niya. At ang ganda ng bolas niya. Thank you very much ulit Kasani. Greatly appreciate. Ay, naku Kalat ni. Maril Pabian, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Grabe nga po ang ganap sa ating bansa. Nakakalula po yaman ni Cabral. Maril Pabian, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Grabe po ang ganap sa ating bansa. Nakakalula po yaman ni Cabral. 20 billion. Pera pa lang. Di pa kasama ang assets niya. At ngayon, kanya pala ang yung hotel. Kaya obvious, nanandambong talaga sa kaban ng bayan. Cabral pa lang yan, barya lang yan kay Digong.
Sumagot si 3J Siopo. Yan nakakalungkot. Sa sobrang kagahaman sa pera, hindi ka talaga magkakaroon ng peace of mind. At ang pamumuhay mo hindi normal. Kaya mabuti pang sumusweldo ka ng kaunti basta wala kang ginagawang masama. Tahimik ang buhay mo. Totoo yan, friend, ha? Friend, Sherpin Cepeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Polinar, shout out sa inyo mga friend. Oo, thank you friend Shervin talaga, ha. May handa ako bukas. Tsaka ngayong gabi na rin. Oo. Impong Basyang Team Tedeli po, muli ay humahagunot at bumabalandra at may ngiting pagbati sa inyo, Sir Rox, sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, ako na lang po ang aako ng pambatikos, paninisi at pangungutya at paghambalos nyo sa aming John Lloyd ng Cavite Chapter. Ito to naman po kasi, Sir Rox, na kung hindi po dahil sa sobrang naming paepal, payabang at masyadong pasikat, Sir Rox, nakaka 2 strikes na po kami. Una si Bantag, tas ngayon si Kalbo, tas sinundan pa ng mga maipapakulong daw. O asan nga, Sir Blackjack? Puro panis na laway lang ang po nakahihita po ng mga kababayan natin. Sa puro kuda, puro angas at pabida po natin. Ano po, Sir? Niluluga na po ang mga tenga po namin sa puro kwentong barbero. At interview mo. Dapat proud ka, friend, dahil si Blackjack taga si baka naman, Sir Blackjack, baka pwede namang sindakin mo kami ng medyo malupit-lupit na aksyon at palabas. Ano po? Ayan ka kasi po tayo palaging nauuna ang fake news, kaya tayo natatakasan ng mga halimaw na pugante. Yan si Bantag, Sir Rox, ayan lang po yan sa bulubundukin na Sierra Madre. Mahigpit po ang bantay dyan, Sir Rox. Ba ikaw na, Sir Rox, ang nasa proteksyon ni Magalong. Aray ko. Pero alam po, Sir Rox, isang malupit-lupit na reward lang po yan. May reward na nga di po lalabas. Anong di po lalabas at lilitaw po ang ulo niyan? Sa dinami-dami po ng kurakot na bilyon-bilyon, sisiw lang po yan kung isang malupit-lupit na reward ang ipapatong sa ulo ni Kalbo at ni Bantag, Sir Rox. Meron na yan patong. Kaso mas malaki ipinapatong doon sa pinatong. Mas malaki pinabayad yata doon sa huhuli sa kanila. Bote, paano tayo, Tia Delia? Sobra po bang syunga at lampasot ang mga intelligence natin, Sir Rox? Hindi naman, matalino sila. If the price is right, asa po sila sa milyon-milyon pong pondo na ginagastos po nila? Mga pinutukan lang po kayo ng lintik, mga sir. Ilang taon na pong out of sight, isang puganting Bantag, di mahuli-huli. Ano yan? Nakakakulo po kayo ng dugo. Kayong mga nasa intelligence at mga sundalong kanin. Puro lang po kayong mga walang silbi. Sarap nyo talagang kutusan at paghambalusin, mga leche. Hoy, Sir Kuteng, nalalapit na po ang ending ng paghahari mo. Kung ayaw mong ikaw ang mabarbecue at matuhog sa lubot ng iyong mga kalaban, kisig-kisigan mo. Kisig-kisigan mo po ang kilos. Ang kilos mo, Sir Kuteng. Ang kilos mo, ang kilos mo, ano po? Matagal na pong tulog-tulog sa pansitan, kaya puro belat lang po ang inaabot mo sa inyong mga kalaban. Huwag pong puro bait at lalamyalam yung desisyon, Sir Rox. Sir, kaya po tayo natatabunan ng sandamakmak na puro sakit ng ulo ngayon. Dahil hindi mo kasi pinagbubuti at sinasalang mabuti ang mga pag-appoint mo sa mga kabinete mo, puro ahas at traidor
at buhaya ang naiupo mo. Kaya lahat ng Pilipino ngayon, Sir Kuteng, kasama mong nagpapahinog ng bukol, kutakot-takot na puro anomalya. No? May nag-exin rin. Ang gulo eh. Asan na yun? Saan tayo pupulutin ngayon? Sir Kuteng, lahat ng mga iniupo mo, puro paltos, puro mga walang silbi, putak lang ng putak, puro papresko. Walang maisurrender na malaking balyena, puro dilis at ang inuuna. Yung pong basyang lalayas po muna. Dahil sa sobra naman pong ako tinotopak at nabubuisit sa puro paandar at kuda, walang malupit na tamang aksyon ng mga timawa. Ito ang ulo. Ang sa inyo pong lahat ay nakikibaka at bumabati po ng maligayang Pasko. Huwag po tayong susuko sa pagdadasal at pananalig po kay Lord. Ito po ang asungot at makulit niyong Tia Deli. Maligayang Pasko po ulit sa ating po lahat. Sumaatin po nawa ang pagtawad at walang hanggang pagmamahal po ni Lord. Happy birthday po sa ating mahal na Jesus. Salamat ulit, my friend. Sana sigurado namang masaya ang buong pamilya ni Prince Shervin. Marilo Pabian, shout out. Inutil talagang nakaraang ombudsman, kaya lalong lumala ang korupsyon. Wala silang pagmamalasakit talaga sa mga Pilipino. Mahalaga punuin ang mga bulsa nila ng salapi. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox, no skipping ads. Salamat sa lahat. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, baka akala ni Sarakim, marami pang engot ang naniniwala sa kanya. Ikaw na, Ramon. Kung ayaw niyang aminin na kanyang pera sa bangko, i-transfer niya na lang sa bangko ng gobyerno ni Lenny. Yun nga, siguradong mapapakinabangan ng mga nangangailangan. Yun nga. O kaya sa bangko natin, Ramon. Sakit sa ulo itong puta yan. Si Sayad na to. Sira ulo talaga, no? Shirley J. Sir, shout out. Dapat talaga managot yung martires na yan. Kasalanan niya dahil hinayaan nilang niyang magnakaw ng magnakaw. Ang mga yan, inutil talaga. Dapat makakulong din yung Merry Christmas po sa inyong lahat, mga ka-warriors. Happy holiday. Happy holiday, Shirley J. Sir. Hoy, Merry Christmas talaga ha. Mamas ko tayo ha. David Ali Mendoza, good evening po Karox. Sa tingin ko naman po ay susuporta ang mga camping kay BBM. Pwede. Oras na magkagulo sa pag-aresto kay Bato. Nagmamatiyag lang po ang mga camping sa mga mangyayari. Totoo yan, David. Oo. Kaya hindi gumagalaw eh. Hindi gumagalaw. Pero anyway, gumalaw na rin sila Vice Ganda, di ba? Pero sabi nga ni Vice Ganda, BBM, pinagmamasdan ka namin. Pero sa totoo lang, mga kakamping, no? Hindi dapat makialam eh. Intayin na lang nila yan. Dahil pabaho ng pabaho eh. Basta ang importante, huwag makatakbo ang Duterte. Tayo na talaga Duterte. No? Ang takay mo nagkaroon ng Duterte. Ang matitibay no pa Marcos, Aquino, sino pa ito isa? Ramos. Tapos pumasok itong si Sherap, diyan nagkaluntok-tuntokin, pumasok si Sherap. Natalo si Vanessa. Na-overthrow naman si Sherap dahil sa weteng, pumalit ito si Gloria. Tapos bumating yung Pinoy, medyo umayos na naman. Pinoy, biglang anak ng putik, pumasok itong Duterte, nagka-leche-leche. Tangina. At saka po itong kampo ni Bato, na humihingi ngayon ng due process, nakakatawa po na ibinalik sa kanila ng ating Panginoon Diyos ang mga katagang binibigkas ng mga nabiktima nila sa oplan tukhang nila ng punya. Totoo yan, David, ha? Nabibingi-bingihan sila noon sa salitang due process na ngayon naman ay ang hinihiling nila sa gobyerno.
How ironic, ano po, talaga pong langit na po ang gumagalaw para ipalasap sa kanila ang pinagkait nilang karapatan sa mga biktima ng EJK noon. Totoo yan. Oy, Digong, maraming nalulungkot sa pamilya mo dahil hindi ka raw makakasama sa Pasko. Baka pwede mong sabihin mga kapamilya, unang Pasko pa lang ito, marami pang Paskong darating. Puti si Kupal man naman, ang puta. Bagay, dami, laki-laki ng bayad sa hype din. Walang gagawin kundi David Alim Mendoza ulit Karox, ikorek ko lang, Karox, ikorek lang po kita sa spiritual advisor ni Digong. Di lang po si Raulo, idagdag pa po yung manyakol, biruin nyo, puro bata ang mga na night duty sa kanya. Ay! Totoo yan. Puro bata. Basta katapos-tapos ng regla, siniswerohan na. Oo, puta. Kailangan maganda pa. Ang matindi, yung puta na Jose Maria College ni Gago. Oo, basta maganda, estudyante, scholar. Tanginang yan. Ay nako, PBBM. Dapat yung gunawin mo yun. Hindi simbahan yun. Oo. Doon tinitraining yung mga angel of death ni Kibuloy. Oo, yun ang talagang dapat. Kaya lang lumitaw si Kibuloy dahil nga yun, sabi ni General Torre, babaliktad ko yung putang ng kingdom na yan pag di lumabas yan. Litaw siya. Sabi siguro ng boss niya, lumabas ka na, ulul. Hindi nagbibiro yan. Talagang sirarin yata ulo niya, kapares natin. May 4,000. Putang ina. Talagang assault na di ba? Diesel shoutout. Xerox, galing talagang mamangka ni Boeing sa 2 ilog. David Alvin Mendoza ulit Karox, natulala at napanganga ako sa sinabi ni Inday na may sayad talaga. Na tinanong niya daw lahat ng bangko kung bakit may pangalan siya doon. At baka daw wala talagang ganong account. Ako rin tinanong ko kanina. Pinahuli ako Taga-bangko po ako noon araw at di pwedeng gumawa ng fictitious account ang mga bangko po. Kung meron kang account doon sa bangko na yun, malamang po ay nagbukas ka ng account doon sa bangko na yun. Mahigpit po ang mga bangko sa ganyang mga transaksyon gawa ng mga money laundering transaksyon na yan. Kaya nga po natulala ako sa paliwanag ni Sayad. Baliw talaga putang ina kala. Pero ewan ko. David ulit Karox, correction po ulit. Kung si Sara Jim Potpot din lang po ang ipapalit kay BBM, ay di na lang po bato ang ipinukpok sa ating ulo. Ang mangyayari, mas masahol pa po para na din po tayong tumalon sa isang malalim na bangin na kagaya na nangyari kay Jose Cabral. Ay David. Norms B, kawawa ang inang bayan. Totoo yan, Norms. Rodelia Alpilor, shout out Tama po kayo, Xerox. Ang gulo ng mga kabinete ni BBM. Totoo. Kaya nabubuli si BBM. Sa ngayon, antayin na natin hanggang matapos ang taon ng 2095. Dasal po at gawin ng tama para matapos na mga salot ni Digong nyo. Salamat at ingat po and God bless us all po. God bless, Rodelia. Yun nga. Itong darating na 2026 na to, itong buong taon na to, pag hindi na puno yung pinagawa yung bagong kulungan ng mga siraulo dun, wala pa yata, 10 yung nakukulong. Tagginagyan. Ay, nako. Elizabeth Iscara, shout out. Good morning, Xerox. Dapat lang naman na mahuli na si Bato at yung ibang kasabwat na dyan, EJK, grabe. Akala kasi ng mga yan, untouchable sila kasi nga, dami pang ding tanga sa Pinoy na walang utak kundi ang itinuring na Diyos, ang Duterte, na lahi ng mga demonyo. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit Yan si Bato, matapang lang yan kasi nung hawak pa nila ang lahat ng sakay ng gobyerno, yun! Kaya akala nila pwede siyang pinaggagawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ganun kasimple ang pagpatay sa kawawang mahihirap na Pinoy. At kapag kinalaban mo sila,
tsugi ka, di ba, sir? Yun nga, di ba? Hindi nila alam na lahat may katapusan ang nagago. Meron bang gulong na puro ibabaw, wala ilalim? Ulul sa mga puno. Elizabeth Iscari ulit, kasuhan na din niya si Ombudsman Martires kasi binaliwala ang mga abusado at mga nakawan sa atin. Anong klaseng tao ba ang mga yan, Xerox? Inubos nila ang kaban ng bayan at ang kapal pa din ng mga muka ng mga yan. Totoo. Bongbong ang bola. Ang bola. Grabe talaga mga congressman, senador. Sa harap-harapang ninanakawan ng tayong mga yan. Pero itong ombudsman natulog lang sa pansitan. At yung mga DDS na yan, mga bulag talaga sa katotohanan. At parang baliwala pa din sa kanila. Basta ang utak nila, sarado na sila pwedeng baliin at harap-harapang kapalpakan. Ay, nako. Erlinda Aquino, shout out Kuya, ang mga senador, magkakampi yan. Isa lang ang puso at damdamin ng mga yan. Inabi mo pa. 3J Shop, shout out Xerox, mahuhuli si Bato. At naniniwala akong merong talagang arrest warrant. Totoo naman meron, kaya lang wala pa nga Meron darating, kaya lang nag-advance kay Rimulya. Tinakot niya na agad, kaya wala na. Matagal mo nagsasayang ng pera gobyerno, pinapasweldo yung gago, nagtatago lang. Totoo sinasabi ni Boying Rimulya. Totoo naman talaga, friend. No? Merong warat kasi Xerox. Di natin alam ang taktika ng autoridad kung paano implement ang ganitong proseso dahil mga high profile kasi ang aarestuhin. Diba? High profile. Kung hindi niya sinabi, di sandali lang pupulutin lang niya para may hahay pa ba kay Digong? Diba? Tama mo, hindi bigla siya. Ganun saan dapat Lihim nga yan 3J Shop 3J Shop. Sabi ko naman sa'yo, Xerox, si Bantag, kaya di nahuhuli kasi nga, di naman talaga hinuhuli. Yun! Tama. Galing. May tamang panahon yan. Di rin natin alam bakit di priority. Pero naniniwala akong di yan pababayaan ng gobyerno. Meron lang mas mahalaga pang dapat pagtuunan ang gobyerno. Natutuhan ko rin yan by watching the NCIS show dito sa US, mga ganun. Romeo Calusa, shout out Uy, namamasko ko ang Gcash number ko 091627523886 sa mga friend. Yung merong sobrang nahuhulog sa bulsa. Romeo Calusa, gandang gabi Karox. Merry Christmas sa'yo at sa family mo. At i-shout out sa mga batchmate 75. Flora, Ilagan, Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas sa iyo at sa family mo. At i-shout out sa mga batchmate 75. Flora, Ilagan, Merry Christmas sa lahat. Romeo Calusa. Dapat si Bato, spell na yan. At bitayin na rin. Anong pasahod natin? Wala silbi. Marami naman dyan wala silbi pinapasahod. Di lang naman si Bato pa rin. 3J Show ulit, Xerox. Bispiras ng Pasko dyan. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At sa lahat ng mga Rocky Warriors. Nawa tayo ay pagpalain ng ating nag-iisang Panginoong Diyos na nasa langit. Kahit mahirap ang buhay, dyan ay maging masaya pa rin tayo dahil karawan ng ating Panginoong Hesus. Merry Christmas to all. Merry Christmas, 3J Show, my friend. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Ay, salamat ulit, Tia Deli, sa papasko mo sa akin. God bless. Merry Christmas, mga friend. Naway sumainyo ang pagpapala ng mahal na pong Hesus sa kaarawan niya. Puwera o Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo, talagang grabe, Kalahin mong wala silang Pasko dahil wala raw sa Biblia. Bakit? Nasa Biblia ba na sumuporta ka sa kandidatong kampo ni Satanas? Magandang gabi po, mga boss. Dasal po tayo sa tunay na Panginoon.